Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi. Mainit, mga kaibigan. Itong ating tatalakayin sa pagkawala ni Catherine Camilon. Latest update. Naku po, kumpirmado. Sakay ng SUV si Catherine Camilon. Naku po, matindi ito. Marami pang iba ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan, tuklasin. Catherine Camilon, sakay ng SUV. Panoorin po natin ito. Mas klaruin lang din po natin, yung mga testigo ay itinuro po ba? Nakita po nila itong pulis na ito doon po sa isa sa mga nagdadala, or tatlo po kasi yun, di ba? Na isa po siya doon sa may bit-bit po sa nasabing katawan, or yun nga po kay Catherine mismo. Ang na-identify po nila, ma'am, doon sa tatlo ay yung pong personal driver po nung ni Major De Castro na si Mr. Magbantay na nag-match sa kaanak ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon ang DNA evidence na nakuha mula sa abandonadong sasakyan sa Batangas City. Nangangahulugan daw na si Camilon nga ang nakita ng mga testigo na binubuhat papasok ng sasakyan. Para sa iba pang detalye, magkakausap natin si Colonel Jane Fajardo ng PNP. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Opo, kaninong kaanak, ma'am, ni Catherine Camilon itong nag-match nga po na yung DNA evidence? Yes, ma'am. Base po sa official result po na inilabas po ng forensic group, ay lumalabas po na yung ilan sa mga hair strands na nakolekta po doon sa recovered CFC Red Honda po, ay nag-match po ito sa DNA profile po ng magulang po ng nawawala po nating biktima na si Catherine Camilon po. So, ano po ang naitulong nito sa investigasyon? Malaki po ang naitulong nito, Ma'am Cheryl, dahil ito po ay magpo-corroborate po doon sa una na pong testimonya po ng dalawang witness natin na nagsasabi na may nakita po silang duguan na babae na ibinaba po sa Nissan Juke na pag-aari po ng biktima at isinakay po itong duguang babae doon naman po sa Red CRV na na-recover po natin. Na doon po sa pagkakamatch po ng DNA profile po sa kanyang mga magulang ay nag-i-establish po na yung ating biktima ay siya mismong isinakay dito sa na-recover po nating Red CRV. Kumusta na po ba ang paghahanap natin kay Catherine? Tuloy-tuloy pa rin po, ma'am, yung ating paghahanap sa ating biktima. As we speak po, we are still treating this case as missing persons pa rin po. Kaya ang naisang pa po munang kaso natin ay kidnapping and serious illegal detention. But kung sakasakali po na may mag-recover pa po tayo at makukolekta pa po ibang ebidensya, this will not prevent us from amending po yung naunang kasong na i-refer na natin sa Batangas Prosecutor's Office. Hindi pa rin po ba umaamin yung mga suspect na kasalukuyang nakahold kabilang po ang pulis na nakarelasyon umano ni Catherine? Well, kakapatan naman po niya, ma'am, na manahimik. Yun po yung kanyang sinabi na sasagutin na lamang po niya yung mga reklamo na isinampa po sa kanya. Mas klaruin lang din po natin, yung mga testigo ay itinuro po ba? Nakita po nila itong pulis na ito doon po sa isa sa mga nagdadala, or tatlo po kasi yun, di ba? Na isa po siya doon sa may bit-bit po sa nasabing katawan, or yun nga po kay Catherine mismo?
Ang na-identify po nila, ma'am, doon sa tatlo ay yung pong personal driver po nung ni Major De Castro na si Mr. Magbantay, nakasama po sa kinasuhan po natin. Okay. Alright. So ano na po ang susunod na hakbang sa kasong ito, Colonel? Inihintay po natin, ma'am, na lumabas po yung resolution po ng Batangas Prosecutor's Office kung right na po preliminary investigation itong kaso na ito. Dahil yung una po nating na-refer na kaso po ay has to pass through the evaluation stage at case build-up. At pag lumabas na po yung resolution po ng Prosecutor's Office na right na po ito for preliminary investigation, ay bibigyan po ng pagkakataon yung mga sinampahan po nating kaso na sagutin po yung kanilang reklamo. At kapag kami basihan po, ay isasampa na po yung information sa korte po. Update lamang po, Colonel, ilan po yung sinampahan ng kaso? Maliban po doon sa dalawang pinangalanan po natin, ay may dalawa pa po tayong isinama doon sa kaso po na ito na kasalukuyan pa rin po natin ina-identify. Alright. Pero ilan po ang hawak na po ng pulis? Ang nasa restricted custody po, ma'am, sa ngayon ay si Major De Castro po lamang po. Siya ay kasalukuyan pong under custody po, restricted custody po ng Police Regional Office 4A po. At yun pong driver ulit ay hinahanap pa rin? Yes po, ma'am. Kasalukuyan pa rin po nating hinahanap, but we have to understand, ma'am, hindi na po natin siya basta pwedeng arrestuhin relative po sa kaso po na ito dahil hindi na po siya papasok doon sa tinatawag po nating warrantless arrest po. But just the same, hopefully, pagka lumabas po ang mga warrants of arrest laban po sa mga suspect po, ay magkakaroon na po tayo ng basihan para sampahan po ng kaso itong mga nasabing suspect po. Tapos may dalawa pa rin po tayong hinahanap or tinitignan pa kung makakasama rin sa kakasuhan. Kasi kasama na po, ma'am, sila sa kinasuhan po natin, although under John Doe's pa lang po ang inilagay po natin. Dalawa lamang po yung pinangalanan po natin dito, yung si Major De Castro nga po at saka yung kanyang personal driver na si Magbantay. But kasama po dun sa kaso natin, ma'am, yung other John Doe's, at once we have a information that will lead to the identification of these other suspects po, ay po pwede naman po tayong pumite ng additional supplemental affidavit naming yung mga possible suspects pa po sa kaso na ito. Kamusta po ang pamilya ni Catherine, Colonel? Tuloy-tuloy pa rin po, ma'am, yung pakikipag-ugnayan po ng CATG sa pamilya po ng ating nawawalang biktima at very cooperative naman po sila sa ating mga investigating team at na-informahan na rin po sila, I understand, dito po sa latest development regarding po dito sa matching po ng DNA profile po nila doon sa hair strands na na-recover po sa Red PRD. Meron po ba kayong, meron po bang paghiling sa pamilya or pagkakataon na nagkaharap po or gusto nilang harapin ito pong si Major De Castro? Wala naman pong ganyang pakiusap po yung pamilya, I understand, but ang pakiusap lamang po nila ay sana po ay ma-resolve po itong kaso na ito sa lalong madaling panahon at syempre po makita po yung kanilang nawawalang anak po. Marami pong salamat sa inyong oras, Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Okay, alright. Maraming salamat, Ma'am Cheryl Cusin. At ipahintulot to ang paggamit ng iyong video clips. One pitch. Shoutout po. Maraming salamat. Eto, nako po. Napakainit itong ating tatalakayin, mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng advance Merry Christmas sa ating lahat. At siyempre, sa ating mga subscribers, lalong-lalo na sa ating mga baguhan na subscribers, advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Eto, nako, malapit na ang Pasko, ilang tulog na lang. But medyo malungkot ang Pasko nitong pamilya ni Catherine Camilon at siyempre
itong si Catherine Camilon na hanggang ngayon po ay hindi natin malaman kung buhay o patay na itong si Catherine Camilon. Magbabase po tayo mga kaibigan diyan sa rolling ng video. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na lumabas na po ang result ng DNA test at according nga po sa rolling ng video na yan ay kinukumpirma nila na itong sinasakay sa sasakyan ng ilang lalaki na sa pangunguna ng ang na-identify dito itong tauhan ni Major na ito ni Major De Castro, isang police major, yun po ang na-identify na inililipat diyan sa ibang sasakyan na SUV. At dati ito ay haka-haka kahit may lumutang na testigo. Ba't ngayon ay kumpirmado sa pamagitan po ng ating mga nagsuri na mapagkakatiwalaan nagsuri diyan ayan 100% si Catherine Camilon, yung pong babae na yon mga kaibigan. So maliwanag po dito, lumalabas po sa DNA test na walang duda. Noon pa man si Catherine Camilon po ay natagpuan na noon at nakita mga kaibigan ng mga testigo. Maliwanag po, di ba? At maliwanag din po kung susuriin po natin ang video na yan. Ang mga salaysay ng testigo, si Catherine Camilon ay sakay ng SUV. Maliwanag po. Hindi po yan fake news. Tayo po ay nagbabase lamang sa salaysay ng mga testigo na ngayon po ay pinatunayan nito pong DNA test, mga kaibigan. Ngayon, kung si Catherine ay nilipat sa SUV at maliwanag po dyan na sakay ng SUV, saan po dinala itong si Catherine Camilon? Saan ang direksyon ng SUV, mga kaibigan? Iyan po ang malaking katanungan. Kahit ang ating kinahukulan ay hindi po alam kung saan dinala at sakay ng SUV itong si Catherine Camilon. Ano ang dapat gawin dito ng kinahukulan? Sapagkat marami po ang naghihintay dito na kahit ito ay hindi identify noon na si Catherine Camilon o wala pang basihan na si Catherine Camilon ay dapat noon pa ito ika nga po'y natukoy kung saan dinala. Alangan pang intayan itong DNA test, di ba? Para lang ika nga po'y matagpuan kahit walang result ng DNA test. Ang gusto nating ipunto natin dito, noong pa man lumutang ang testigo, dapat ito hindi naman tayo nagmamalinis, hindi tayo nagmamarunong. Dahil alam po natin, may mga eksperto maghahanap diyan, bakit hindi hanapin? Ay maliwanag po diyan na sinakay si Catherine Camilon duguan at wala ng malay, nakalupaypay ang balikat, sinakay sa SUV. So napakaliwanag po, Catherine sakay ng SUV. Di ba? Saan dinala yung ang katanungan kahit ako hindi ko masagot. Di ba? Ay tayo ba ang mga investigador hanggang ngayon po ay walang konkretong sagot dito nang dapat marinig po natin dito ay dalawa lang ang pamimilian, buhay ba o wala ng buhay ito si Catherine Camilon. Ba't wala po silang maisagot dito mga kaibigan? Ang tanging sinasabi lang nila ay ito result ng DNA test. Hanggang dyan na lang ba ito sa result ng DNA test? Kailan po natin maririnig itong ika nga po ay katayuan
ni Catherine Camilon dahil kahit ang kanyang pamilya, unang-una ang kanyang pamilya, ay inip na, napakasakit sa kanilang damdamin na wala ang kanyang anak, na wala silang pinaghahawakan kung buhay man ito o patay na. Ba't umaasa po tayo na sana ho mahanap ito, na ika nga po'y magising tayo isang araw ay buhay itong si Catherine Camilon. Yan po ay isang public opinion. Sana po ay buhay. Bagamat sinasabi ng testigo na ika nga po'y duguan, sana po duguan lang. Ba't yung buhay po nila ay nandun pa rin, mga kaibigan. Abangan po natin ito. Dahil kung saan tatakbo po ang kaso na ito, ang importante pong mahalaga dito ay matunton si Catherine Camilon. At nang sa ganun po, kung ano man ang kanyang dinanas, kung ano man ang katotohanan, buhay man o patay, dapat managot ang tinuturong utak dito na di umano ay isang police major, mga kaibigan. Okay, yan po muna ang ating latest update. Napakaliwanag po dito sa ating pagtatalakay na sakay ng SUV. Dahil sinakay ng mga mga tauhan ni Major De Castro, di ba? So, maliwanag din po na sakay ng SUV si Catherine Camilon. Ba't hindi po alam kung saan dinala ng SUV si Catherine Camilon? Yan po ang kabang-abang, mga kaibigan, kung ano nga ba ang tatakbuhan ng kaso na ito. Maraming salamat po diyan po sa comment section. Pwede po kayong magbigay ng public opinion at sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.